Good morning. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Baka hindi nyo pa po nababati yung katabi ninyo, ay pwede pong batiin. Yan. Wala pong bayad ang bati, kaya kahit gaano kadami, pwede. Amen? Alam niyo po, meron po akong good news po sa inyo because yesterday, yan, ito po yung praise report. Yesterday, more than 300 CLDP1 students were baptized in water and with the Holy Spirit. Yan. Kaya kung kayo po ay one of them, yan, congratulations po sa inyo. Live for the Lord, serve God. Amen. Amen. Yan. Okay, are you excited to hear the Word of God for this morning? Yan. Ako rin po excited na. At alam niyo po, if you will remember, one Sunday in October, I preached about in the Gospel of Mark. At yun po ay, it is about the Syro-Phoenician woman, yung babae po, na yung kanyang daughter ay, tawag dito, gusto niya pong ma-deliver from the evil possession. So for this morning, I will be continuing the message from the Lord coming from Mark chapter 10, verse 17 to 22, and it is about the Lord's encounter with the man. So if you have your Bible with you, let us open it in Mark chapter 10, verse 17 to 22. Verse 17 says, "Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, 'Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?' So Jesus said to him, 'Why do you call me good? No one is good but one, and that is God.' Verse 19, you know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother." And he answered and said to him, "Teacher, all these things I have kept from my youth." Verse 21 says, "Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, 'One thing you lack. Go your way, sell whatever you have, and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up your cross, and follow me.'" Lastly, in verse 22, "But he was sad at his word, and went away sorrowful, for he had great possession." Tayo po'y manalangin sandali at hilingin po natin sa Panginoon ang kanya pong patnubay sa umagang ito. Let us pray. God, our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this wonderful morning. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa umaga pong ito ay biniyayaan niyo po kami ng isang panibagong araw, panibagong kalakasan, at bagong buhay, Panginoon. Panginoon, ito po ay palatandaan ng iyong katapatan sa bawat sa po sa amin. And so, Lord, today, as we hear, Lord, your message, Panginoon, pagpalaan niyo po ang bawat isa, at ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, paglakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, habang binabasa ko po itong, yung pong passages po na ito, ay dalawang bagay po yung nag-struck po sa akin. Yung number one po ay ang ating pong Panginoon ay tinawag na good teacher. At pagkatapos po, ang ating Panginoong Jesus ay siya po ay tumugon po doon sa lumapit sa kanya at ang sabi ay, "One thing is lacking." Yan, kaya po, base po doon sa dalawang bagay po na yon, let me entitle this message from the Lord, the holistic teacher. Yan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng holistic? Ibig sabihin, pag siya po yung nagturo ay kompleto. Wala pong kulang. So, ano po ba yung katangian? Now, what are the characteristics of the holistic teacher? Number one, yun daw pong holistic teacher, he can impart o impart God's character. Pwede daw po siyang magbigay. So going back in verse 17, sabi po dyan, "Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, 'Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?' So Jesus said to him, 'Why do you call me good? No one is good
but one. And that is God. Alam niyo po, siguro po ay kayo po yung nagtataka sapagkat yung lalaki po dyan sinabi lang ay one. There is one came running. Pero alam niyo po, ito kasing passage na ito ay matatagpuan din natin kay Matthew at saka kay Luke. Kasi po ang tawag po sa kanila ay Synoptic Gospel. So, sino po ba itong tao na ito na lumapit po sa ating Panginoon at tumatakbo at siya po ay lumuhod sa ating pong Panginoong Diyos? So, who is that one? According to Matthew, in Matthew chapter 19 verse 22, ay siya daw po he was a young man. Siya daw po isang batang lalaki. Yan, yun po ang pagka-describe po sa kanya ni Matthew. And then also, in the Gospel of Luke, in Luke chapter 18 verse 18, ito naman po ang description ni Luke. Siya daw po ay a ruler. He was a ruler. So, hindi lamang daw po siya young man, but also he was a ruler. And then, thirdly, in Luke chapter 18, verse 23, ang sabi po ni Luke, siya daw po ay, he was very rich. So, hindi lamang daw po siya young, but he was also a ruler, and he was also rich. Kaya, pag tinitingnan po natin siya, siya po ay very ideal man. Kaya, yung pong mga naghahanap ng lifetime partner, di ba? Ito po ay very ideal. Di po ba? Young man, ruler, and then he was rich. So the rich young ruler, when he saw Jesus, he came running. Nakita niya po yung Panginoong Yesus, nagtatatakbo siya, siya po ay lumuhod at ang sabi niya, good teacher. Alam niyo po, yung pong sinasabi niya na teacher ay, ito daw po ay galing po sa Greek word na didaskalos. Yan, didaskalos po na ang ibig sabihin ay instructor or teacher. So ito pong lalaki na ito, young, ruler, very rich. Nung nakita niya po ang ating Panginoon, nagtatatakbo at pagkatapos ay lumuhod. And so, by doing that, he made himself. Parang ginawa niya po yung kanyang sarili na siya po ay isang estudyante na lumalapit sa ating Panginoon at sa kanya pong paglapit ay it must be very urgent and very important. Kasi po, just imagine, siya po ay young man, ruler, rich man, pero siya po ay nagtatakbo at lumuhod. Kung hindi po importante yung kanyang layon at hindi po mahalaga o urgent, hindi niya po gagawin yun. But then, siya po ay nagtatatakbo ang lumapit sa ating Panginoon at sabi, good teacher. Now, the question is, ano kaya yung nangyari? Siyempre po, itong tao na ito ay meron po ding nagturo sa kanya nung siya po ay bata pa hanggang siya lumaki. So, what happened to his teacher? Now, the Lord Jesus Christ said, no one is good but one. And that is God. Yun po ang sabi ng Panginoon, tinawag mo akong good. Isa lamang ang good. At ang good na yan ay walang iba, kundi ang Diyos. Nawalan niyo po dito, sinasabi po ng ating Panginoon na if God is the one or the only good, ang Diyos lamang po ang pwedeng mag-impart ng karakter na yan. At marahil, kaya po naghahanap itong lalaki na ito because his teacher, whoever he is or she is, hindi po nito na-impart ang karakter ng Diyos sa kanya because his teacher has in himself God's character. Kaya wala po siyang maipapasa. Kaya nung nakita niya ang ating Panginoon, siya po ay nagtatatakbo. Siya ay lumuhod. At siya po ay humihiling sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay mapalad sapagkat nung tinanggap po natin ang ating Panginoon ay binahagian po tayo. God imparted His character to all of us. Yan. You are blessed. You are blessed because God imparted His character upon us. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya po yung katabi niyo yan, mabait po yan kasi God imparted His goodness yan sa kanya po. Amen?
Hallelujah. Yan. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ay pinagkalooban niya po tayo ng kanyang karakter, and we as believers can be teachers. Tayo po bilang mananampalataya, because God has imparted this character, pwede din po tayo mag-impart ng karakter na ito, ng goodness ng Diyos sa ibang tao po. And we as parents can also impart God's character to our children. Kasi po, tayo po yung kanilang, we as parents, we are representing God to our children. But you know, just like what happened to this man, it is sad to know that in our present day, sa ating pong pangkasalukuyang panahon, there are parents who are entrusting their children, especially doon po sa kanilang formative or foundational years, to some teachers who can never impart God's character. Kasi wala po sa kanila yun, kaya wala po silang maipapasa. Now, secondly, pangalawa pong character ng holistic teacher. He can impart God's knowledge. So, hindi lamang daw po yung yung kabutihan o yung karakter ng Diyos ang pwedeng i-share, maipasa sa kanya, but also He can impart God's knowledge. Verse 19 says, you know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. Yun pong sagot sa kanya ng Panginoon nung lumapit siya. And then sabi po nitong young man, sabi niya po, teacher, guro, all these things I have kept from my youth. Guro, magmula nung ako'y bata pa, yung mga sinabi niyo ay ginagawa ko na po iyan. Alam niyo po, if we are going to analyze their conversation, makikita po natin dyan na marahil ay pareho naman po sila ng mindset. They are talking about the same commandments of God. But, you know, kapag binasa po natin yung buong passages, yung buong istorya, we can see that they have different knowledge. And so, they understood it differently. Pareho po yung kanilang tinutukoy na commandments, pero iba po yung kanilang pagkaunawa, kaya naman marahil ay iba po ang kanilang pagsunod po dito. Alam niyo po, habang binabasa ko po ito, ay God gave me 3 possibilities. Bakit ba nagkaganyan po yung lalaki na ito sa kanyang pag-unawa, sa kanyang karunungan, o sa yung knowledge po relating to God's knowledge? So una, ito po yung 3 possibilities. Una, the teacher who received God's knowledge imparted it. So meron daw po nagturo sa kanya na merong God's knowledge, in-impart po sa kanya. The man understood it in God's way and applied it. Pinamuhay niya po ito. May nagturo na meron po siyang God's knowledge, pinasa po sa kanya, naunawaan niya, at ito po ay kanyang ipinamuhay. Pangalawa, the teacher who did not receive God's knowledge, yun daw pong guro na wala naman po nito, ay ibinahagi po sa kanya, imparted it. The man understood it in man's way. Naunawaan niya po ito kung paano po umunawa ang isang tao, and then he applied it. Ipinamuhay niya po yun. So, yun po yung another possibility. Pangatlo, no teacher imparted God's knowledge. The man just knew it and understood it and applied it. Ibig sabihin, natutunan niya lang to sa kanyang sarili. At inunawa niya, at ito po ay ipinamuhay niya. So, yun po yung 3 possibilities na pwede po nating tawag dito, kung i-evaluate po natin itong tao po na ito. So, analyzing these 3 possibilities, ay kung titingnan po natin yung pong 1 and 3, ano po ba yung 1? May nagturo po sa kanya ng God's knowledge and impart sa kanya. Pagkatapos ay naunawaan niya po ito in God's way, and then ipinamuhay niya. Ito po hindi totoo para sa kanya. Kasi kung ito po yung totoo, hindi na po siya lalapit sa Panginoon. Tama po ba yon? Yung pangatlo, no teacher imparted God's knowledge, the man just knew it and understood it and applied it. Ibig sabihin, kung sapat na ito, kung tama na po ito, ay hindi na rin po siya lalapit sa ating Panginoon sapagkat hindi niya nakailangan. Kaya,
kung titingnan po natin ay isa na lamang po yung natitira, the teacher who did not receive God's knowledge, imparted it, the man understood it in man's ways, and applied it. Ibig sabihin, iba po yung kanyang pagkaunawa sa pag-unawa ng Diyos. Kaya naman, sa kanya pong assessment sa kanyang sarili, meron akong merong kulang. And so, when he saw Jesus, he came running, and then he knelt before Jesus. Alam niyo po, bagay kung ito pong rich young man na ito ay if we are going to measure him, kung ano po yung kanya na-achieve, kung ano po yung meron siya, kung siya po ay i-measure natin by the standard of this world, ay sasabihin po natin na siya po ay successful. Tama po ba yun? He was young, he was a ruler, he was rich. Di po ba? If we are going to measure him by the standard of this world, we can say he is successful. But the question is he really successful? Alam niyo po, kapag siya po ay successful in God, in this world standard, but kapag dating po sa ating Panginoong Diyos ay hindi po. Hindi po siya magiging successful. Because how can he become successful in God's standard when his teacher, kung sino man po yon, siya man ay tagapagturo o kanyang mga magulang, was not able to impart God's knowledge because those teachers, they were never persuaded by Jesus' teaching. Kasi po nung panahon na yung mga teachers of the law, yung mga scribes, yung mga Pharisees, hindi nga po sila na-persuade. Hindi nga po sila maniwala sa turo ng ating Panginoong Hesus. At kung sila po yung nagturo nito, they will never impart God's knowledge upon them. Alam niyo po, minsan po, siguro po mga few years ago, I was able to attend a Christian Educators Convention. At ang sabi po ng speaker doon, ito po yung sabi niya, Christian education, sabi niya po, is the best and the longest discipleship program a church could ever have. Kasi kung i-imagine nyo nga po, kung magmula sa preschool hanggang college ay tuturo mo yung salita ng Panginoon, kung paano ba mamuhay, di ba, ang haba po noon. Kasi po yung Sunday school natin, ano lang po yun, one hour a week, di po ba, every Sunday. Minsan tatama rin pang umattend po yung ating anak, o minsan pag tinabad po yung magulang, di na rin dadalahin po yung di po ba? Kaya sabi po nung nagtuturo, Christian education is the best and the longest discipleship program a church could ever have. Kaya naman po, for this reason, our children, especially in their formative or foundational years, should be entrusted to teachers who can impart God's knowledge. Diba? Yun po kasi po mahaba yan eh. So pag nagkamali po ng turo, pag nagsimula siya sa mali, kagaya po nung nangyari sa young man na ito, Lord, teacher, I have been doing that since my youth. Parang akala niya, okay na eh. Pagdating pala sa Panginoon, ang kanyang grade, incomplete. Tama po ba yun? Incomplete, kulang. Kaya, it leads me to the third point. Sabi po rito, ano ba yung katangian po ng good o ng holistic teacher? So, the holistic teacher can impart God's love. So, hindi lamang po yung kanyang ini-impart ay God's character, hindi lamang po yung God's knowledge, but also God's love. Verse 21, sabi po sa verse 21, then Jesus, looking at him, loved him and said to him, one thing you lack. Go your way, sell whatever you have, give it to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. So sabi po ng Panginoon sa kanya, one thing is lacking. And I believe that the man knew it. Alam po yun ng lalaki na ito. Alam po ng lalaki na ito na talagang merong kulang para po sa kanya. Kaya
nung nakita niya po yung ating Panginoon, siya po ay nagmamadali, siya po ay tumakbo, siya po ay lumuhod, at siya po ay humihiling sa ating Panginoong Yesus. Because he knew, really, one thing is lacking sa kanya po. Now when the man said, "Teacher, all these things I have kept since my youth." Lumapit po sa Panginoon, tinitigan po siya ng Panginoon. Sabi nga po diyan, Jesus looking at him. Alam niyo po, nagawa po ako ng maikling research. Sabi ko, ano kaya yung ibig sabihin? Ano pa yung meaning ng look? Yung pong sinasabi na ginawa po ng ating Panginoon sa kanya. So ito daw pong looking na ito, itong word na ito, ay ito daw po galing sa Greek word na emblepo. Yan, emblepo. Greek word po yan, emblepo. Yun daw pong M ay towards inside, at yung pong blepo ay to see. Kaya pag iyan daw po pinagsama, ang ibig sabihin po niyan ay a close, penetrating look. Ibig sabihin yung pong tingin na tumatagos. Kaya nyo po ba yun? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung tatagos. Pag tinignan mo yung katabi mo, kung makikita mo yung susunod. Tatagos, di ba? So, yan daw po yung Jesus look. Jesus emblepo, a close, penetrating look. Para pong, kumbaga po sa ospital ay, siguro po mas matindi pa sa x-ray. Parang MRI. Di po ba? Yung pag tinignan, kita lahat. So yung ating Panginoon, nung ito pong lalaki na ito ay rich, young, ruler, tumatakbo, lumuhod, tinitigan siya ng Panginoon, penetrating look. Alam niyo po, ang ating mong Panginoon ay talaga po siyang matalino. Kasi pagtingin na gano'n, ba nadadiagnose niya na? Nakita niya na may problema. Kaya ang sabi sa kanya, one thing is lacking to you. Nakita niya Lumusot po yung kanyang paningin at immediately ay ang ating Panginoon na-diagnose kung ano yung kanyang problema. Pero alam niyo po, ito po yung maganda sa Panginoon. Kasi sabi ng ating Panginoon, look at Him and love Him. Tinignan po siya ng Panginoon at siya po ay sobrang minahal. Na-diagnose ng ating Panginoong Jesus kung ano yung kanyang problema. Kasi nung tinignan siya ng ating Panginoon, talaga namang tumatagos. A close, penetrating look. And blepo, a close, penetrating look. Ganyan pala, pag pala tayo tinignan ng ating Panginoon, ganun. Kaya hindi tayo pwede magtago. Everything ay kita niya po sa ating buhay. And so, alam niyo po, ang ating Panginoon parang parang doktor din So tiningnan niya, diniagnose, pagkatapos ay gusto niyang ma-confirm. Gusto niya pang ma-confirm. So ano po yung kanyang ginawa? To confirm that diagnosis, Jesus, ano po yung ginawa niya? Meron po siyang pinescribe. Kasi lumapit po sa kanya itong rich young ruler, nagtatanong kung ano yung kanyang gagawin to inherit eternal life. Sumagot ang ating Panginoon. So, ito yung pwede mong gawin. Ito yung kulang mo. Ito yung pwede mong pagpilian. So, yung una po, anong sabi ng Panginoon? Una, sabi niya po, go your way, sell whatever you have, and give it to the poor. So, yun po yung unang kumbaga sa ay parang test Diba? This young ruler, parang siya po'y estudyante, nag-enroll sa Panginoon, nag-entrance exam. Sabi ng Panginoon, ito yung gawin mo. Una, sabi niya, mamili ka sa dalawa. Sell whatever you have and give it to the poor. Pangalawa, sabi ng ating Panginoon, yung pangalawang mangyayari sa iyo, sabi niya, ano po sabi? You will have treasure in heaven. So there was two choices. Dalawa po yung pagpipilian. Sell whatever you have, give it to the poor. Yung pangalawa, you will have treasure in heaven. Yan kung kayo po ipapipiliin, ano po pipiliin niyo sa dalawa? Number 1 o number 2? Sino po may sabi ng 1? May yapa sila. Number 2.
Ay, wala rin. Di ba? So, ito pong lalaki na ito ay sabi ng Panginoon, this is what you are going to do. Kasi nagtatanong po siya, di ba? Hindi naman lumapit ang Panginoon sa kanya, siya po yung lumapit sa Panginoon at nagtatanong, so siya po ay tinugon ng ating Panginoon at ang sabi sa kanya, etong dalawang bagay na ito ang pwede mong pagpilian at pwede mong gawin. So what did he choose? Ano po yung kanyang pinili? Verse 22 says, but he was sad at this word and went away. Ano po? Masaya, malungkot. Sorrowful. Why? For he had great possessions. Ulitin ko po. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Alam niyo po, dito po sa pangyayari po na ito ay this revealed the thing that he lacks. Ito po yung nagbulgar. Ito po yung nagpahayag kung ano ba yung kulang sa kanya. At dahil po sa kulang na yon, ito po yung nagtulak sa kanya para siya po ay mag-decide ng mali. Magkulang po, sabi niya, teacher, I have been doing that since my youth. Sabi ng Panginoon, kulang. Ito pang puno. Nung sinabi sa kanya, ayaw niya naman. He went away. He was sad. He was sorrowful because he had great possessions. Alam niyo po, God's love was never imparted in him. Marahil hindi po niya nadama, hindi po naipadama sa kanya, hindi po naipasa yung pagmamahal ng Diyos, but it was love for earthly possessions. Hindi niya po, matindi po yung kanyang pagyapos. Matindi po yung kanyang pagkakayakap po sa mga bagay dito po sa mundo. Kaya nung sinasabi ng ating Panginoon sa kanya yung dapat gawin, hindi niya kaya. So he just went away sad, malungkot, sorrowful. Kasi ang laki po ng kanyang bibitawan. Now, tanong, kapag ba iyon ay ibinigay niya, may mawawala po ba sa kanya? Hindi. It is a choice. Sabi ng Panginoon, sell whatever you have, give it to the poor, then you will have treasure in heaven. It is a choice between a worldly treasure and heavenly treasure. Kaya lamang po ay hindi nga po siya naturuan ng mga bagay. Hindi po, sinasabi po dyan, for the love. Hindi po siya naturuan nga magmahal sa Diyos. Kaya ang minamahal niya ay yung pong mga bagay at kayamanan po sa mundo. Kaya nga sabi dyan ni Timothy, for the love of money, ano po sabi sa huli? Through with many sorrow. Kaya po itong lalaki na ito ay lumayo sa ating Panginoon na malungkot. Sobrang lungkot sapagkat mas mahal niya po ang kayamanan ng mundo. Nakakalungkot po na yung nagturo po sa kanya, magulang niya man o yung kanyang guro, hindi po siya naturuan ng kompleto. Hindi po siya naturuan na siya po ay magdesisyon ng tama kapag dumating po sa isang critical na period sa kanyang buhay. And so, when he decided not for God, but for the love of the things of this world. Sayang. Di ba sayang naman itong lalaki na ito ay tumatakbo sa ating Panginoon, nagmamadali, lumuhod. Siya naman po'y tinugon. Siya naman po'y pinansin ng ating Panginoong Hesus. At hindi nga lamang po siya pinansin, siya po'y tiningnan at sobrang minahal ng ating Panginoon. Kaya lamang po nang mamimili na po siya, nung siya po'y dapat nang magdesisyon lang tama, hindi po nangyari. Because God's love was never
imparted to this man. He was young, he was rich, he was a ruler, but he is lacking. Alam niyo po, mabuti na lang po meron tayong Panginoon. Kasi po, the Lord Jesus Christ, as our holistic teacher, He exemplified 3 things. Ano po yun? He can impart God's character, He can impart God's wisdom, He can impart God's love. Alam niyo po mga kapatid, let me conclude this message with a question. Alam niyo po, ako ba'y naniniwala, and I do believe that today, God is here. Kayo po ba'y naniniwala na ang Diyos ay nandito po? Amen. Sige ba, palakpakan natin ang Panginoon. Now, the question is, kung ikaw ay nilapitan ng Diyos sa oras na ito, at ikaw ay tinanong, ito po yung kanyang mga tanong. Can you honestly respond positively? Ano ba yung magiging sagot mo dito? Yes ba o no? So, ito po yung tanong to all of us. Have we allowed Jesus? Hinayaan po ba natin si Jesus? Have we allowed Jesus to impart God's character, God's knowledge, and God's love upon our lives? Hinayaan ba natin ng Diyos? Hinayaan ba natin si Jesus na iyan, binibigay niya po yan sa atin eh? Hinayaan ba natin siya na iyang character na yan, yung goodness ng Diyos, yung kanyang kaalaman at yung kanyang pagmamahal, hinayaan ba natin yan na siya ay umapaw sa ating buhay? If God is here and He is asking you that question, ano po yung sagot mo? Have you allowed Jesus? Now, sa atin naman pong mga magulang, we as parents, tayo pong mga magulang ay guro ng ating mga anak. Are we imparting God's love, God's knowledge, and character? Can we honestly say to God, yes, Lord, I have been doing that. I have imparted your love, your knowledge, and your character. And also to you parents, are the teachers whom we are entrusting our children imparting God's love, knowledge, and character? Kasi po sa pagtuturo ng ating anak, iti-entrust po natin yan sa isang teacher. Now the question is, pwedeng itanong ng Diyos yung bang mga guro, yung bang mga teacher na pinagkatiwalaan mo, they are able, they can impart God's love, God's knowledge, and God's character? Yan po yung tanong Kung nandito po ang Diyos, tayo po yung tinatanong, ano po yung sagot natin? Yes or no? Can we honestly answer Him? Yes. Today, this morning, mga kapatid, mabait po ang ating Panginoon. Kasi kung hindi po natin masagot ng yes, kagaya po nitong lalaki na ito, pwede po tayong tumakbo sa Kanya Pwede tayong lumapit sa Kanya at tayo ay humingi ng saklolo. Lord, nagkulang ako. Panginoon, hindi ko nagawa. Panginoon, patawarin mo ako kasi yung mga gusto mong ilagay sa aking buhay, yung iyong goodness, yung iyong character, yung knowledge, yung iyong love, nire-reject ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Panginoon, bilang magulang, Panginoon, nagkulang ako sa aking anak. And today, this morning, habang umaawit po yung ating praise and worship team, kung ikaw ay parang itong lalaki na ito, na gusto mong tumakbo, magmadali sa Panginoon at humingi ng tulong, mabait po ang Diyos. He will look at us and He will love us.